Ayan. Good morning everyone. Welcome to our Build Your Business. And here we will be discovering how to be a successful business owner with ProLife UK. Ayan. So to start, ano ba yung pag-uusapan natin for today? Ayan. It's all about the career orientation of being a financial advisor. So, everything you need to know about being a financial advisor. Ayan, syempre, unang-una, magpapakilala muna tayo for today. So, I'm the career presenter, and I am Rina Jane Havilinar. I'm a unit manager and MDRT. And a quick background, no? I'm a senior industrial engineer by profession. So, I work as an industrial engineer for 8 years from a manufacturing company. And I joined ProLife UK last March 2021. So, pandemic days. And then I became a part-timer financial advisor for 2 months. And also, after that, I became a full-time on June 2021. So, again, as a financial advisor, nung nag-full-time ako, became promoted as assistant unit manager uh, after a month, and then promoted as junior unit manager after 2 years, and then a unit manager just last year, 2024 of November. And guys, a qualifier for more than 10 international travel incentives here in ProLife UK. So, paano ko ba siya nagawa? Paano ba nangyari yon? Ano ba yung mga pinagkaabalahan ko for the past 4 years? So, I will be sharing to you. Excited na ba kayo? Ayan. So, syempre, unang-una, welcome to ProLife UK, the #1 life insurance company. So, I know for sure naman, naririnig niyo na si ProLife UK. And if hindi pa, you can search it on Google. Diba? Pwede niyo po siyang i-search sa internet kung sino ba si ProLife UK. Pero, syempre, ipapakilala ko na lang muna siya sa inyo. A quick background, sino ba ang aming company? Ayan. So, ngayon pa lang, you have made the right choice. Because ProLife UK, as of now, diba, #1 life insurance company. So, we are proud to say na tayo po ay isa sa pinakamaganda at well-established insurance company dito sa Pilipinas. And ayan po ang katunayan na even during pandemic days, tayo po ay isa talaga sa nag-perform ng maayos. Marami po tayo na-provide na claims and even mga new business, ibig sabihin mga bagong kliyente na nagtiwala. Kaya tayo po ngayon ay #1 insurance company pa rin. So, just a quick background. So, sino ba si ProLife UK? So, guys, si ProLife UK po ay subsidiary ng Prudential PLC of United Kingdom. So, kaya po siya UK is because originated po siya sa United Kingdom. So, here in the Philippines, ProLife UK was established last 1996. No? So, kung meron pang mga bata-bata dito, ay halos kaedaran lang po natin si ProLife UK. So, in 2020, during pandemic days, si ProLife UK po ay nag-#1 and up until now, siya pa rin po ang #1. And we have the fund manager, si Spring Investment. So, sila po yung nagmamanage ng mga pera ng mga kliyente natin. Kasi tayo po, si ProLife UK, ang pioneer ng variable insurance dito sa Pilipinas. So, siya po yung nag-change ng generation no, ng insurance industry landscape. And our advocacy kasi is the financial leaders. So, we are proud na yung insurance with investment, si ProLife UK po ang nagpasimula dito sa ating bansa. Ayan. And sa atin naman pong branch, no, kung tayo po ay mapapabilang bilang isang financial advisor ni ProLife UK, tayo po ay under ng branch ng ProLife UK, which is the Lazarite Titanium 8 Life Insurance Agency. So, meron po kasi tayong tinatawag na mga agency and mga branches under ProLife UK. So, guys, pwedeng-pwede ka pong maging isang CEO/ branch manager or owner ng isang agency under ProLife UK. So, yung nakikita niyo po na babae dito, ayan, si BM Jo Anvita po yan.
Siya po yung CEO/branch manager ng aming branch, which is located at Avida Tower Centera sa Mandaluyong po. And siya po ay nag-start at her late 20s, mga 25 na. And right now, she's branch manager and siya na po yung may-ari ng agency namin. Ayan, 'di ba? Napakabata pa. And to have your to have the information also, ito po yung management team ng aming branch. So nakikita nyo ang dami namin, 'di ba? Ito po ako. Ayan, nasa dulo po ako kasi I just promoted last year. So yung nakikita nyo po ditong mga professionals, we are from different profession. Meron po ditong auditor, meron po ditong chemical engineer, may IT po, may data analyst, 'di ba? May industrial engineer din po, may mga galing din po sa BPO, and then meron din po tayong galing sa production as operator. Pero lahat po kami ay nasa iisang team and kami po lahat ay leader ng aming branch. So, isa ka rin po sa pwedeng mapabilang dito soon. Ayan. And here, no, we are the Lazarite Titanium 8. Ayan, yung mga nakikita nyo po dyan na mga tao, sila po yung mga agents ng aming branch during our ProLife UK events. So, yung ProLife UK events po, hindi lang po siya um, mga formal-formal like yung mga laging naka-coat and tie. So, meron po tayo mga gatherings like General Assembly, awarding, team building, kick-off. So, sobrang dami po. And ito yung isa sa magandang environment ng company. Yung nagkakapag-collaborate tayo once in a while kasama yung other agents, even outside the branch. Ayan. And syempre, if mapapabilang ka sa aming team, we are the Titanium Alter. So, under the branch, meron po tayong mga kanya-kanyang unit and our unit is the Alter team. So, yung mga nakikita niyo po dito na mga nagagandahan at gwapuhang mga agent, sila po ang pwede niyong maging kasama sa team kapag nag-join po kayo sa aming team. Ayan, so we are composed of millennials and Gen Z professional. Kaya may mga mamshis din po, may mga binata't dalaga pa dyan, and meron na din po tayong mga full-time and part-timers na kabilang dito sa ating team. So, halo-halo na din po ang profession. Ayan. Pero ano ba yung dapat nating i-expect? Ano ba yung ini-expect natin sa araw na ito? So, I will be sharing 5 P's. So, i-share natin ano ba yung mga expectation na pwede nating malaman ngayon, 'di ba? I will be sharing the purpose of the career, kung paano ba tayo kikita dito, 'di ba? Ito yung isa sa exciting part. The priorities, ano ba yung priority ng company? And then the places, ano ba yung mga pwede nating parating dito, mapuntahan, and syempre the people. Sino ba yung mga pwede nating makasama at ma-encounter? Ayan, so punta tayo dun sa first one. So the purpose. So ano ba yung gagawin natin as financial advisor? So syempre, you will become a licensed financial advisor. Yes, naririnig niyo po, tama po, licensed financial advisor, meaning, lisensyado po tayo, tulad po tayo ng mga doktor, ng mga lawyer, ng mga teacher, ng mga engineer. May lisensya po tayo, and ibig sabihin nun, authorized lang po tayong maging isang advisor or consultant kapag po tayo ay may lisensya. Ayan, so later no, ipapakita ko sa inyo, paano ba tayo magiging isang lisensyadong financial advisor? Ayan, we are under kasi ng insurance commission. So meaning we are authorized to sell kapag may lisensya tayo. Pero alam niyo ba na ang mga insurance agent in the past, kilala niyo ba sila or na-encounter niyo ba sila? Syempre hindi kasi mga bata pa tayo or syempre yung mga parents natin, yung mga naka-encounter ng mga the usual itsura or paano ba yung mga agents before. 'Di ba ganyan yung mga itsura nila? Sila yung mga talagang tipong kagalang-galang, may mga dalang attache case, ganyan, nagbabahay-bahay sila, pinupuntahan yung mga tao sa bahay, nangangatok. So, that's why yung naging mindset ng mga tao before, nung tayo ay mga bata pa, sila ay medyo iniiwasan. Kasi nga parang sometimes nagiging hard selling yung nangyayari sa pagkuha ng insurance. And syempre, ang typical na nangyayari before is akala ng madala ng mga tao before is kapag kumuha ka ng insurance,
para lang siya sa mga patay. Ayan. So, ngayon, nag-evolve na ang generation, hindi na lang po para sa patay ang isang insurance. Kaya po tayo meron ng insurance and investment kasi habang tayo po ay nabubuhay, meron din po tayong naiipon. Ayan. So, alam niyo ba guys, ganito na ang kalakaran ng mga financial advisor ngayon. Diba? Nagagawa na natin siya virtually. Diba? And we are educating and giving value to those people na nakikinig sa atin and willing makipag-meet. Ayan. We are also professionals. And alam niyo ba guys, even the influencer, the vlogger, or even the artista. Ayan, si Patty Garcia. Isa na po siyang agent. And nasa ProLife UK po siya. And ang maganda, naging advantage ng trabaho natin ngayon, lalo na nung nag-pandemic, naging permanent na po ang pakikipag-meet natin sa mga prospect clients natin virtually. So, dati po, hindi po kasi pwede na dapat online. Ngayon, permanent na po, pwedeng online, pwedeng face-to-face. So, that's the advantage and magandang nangyari during pandemic. Ayan. So, ang role kasi ng financial advisor, marami siyang role. Pero, at the end of the day kasi, ang pinakang goal naman natin is to give value to those people na kailangan ng advice natin, kailangan ng mga solution na ibibigay natin as financial advisor. So, syempre, we protect life of families, di ba? Yung lives ng mga families, yung mga anak, di ba? We got to help them to save and invest, di ba? Patulungan natin silang mag-plan ng kanilang mga early retirement. And syempre, ma-promote natin yung financial literacy. Di ba, madalas sa mga tao ngayon, alam lang nilang mag-ipon pero hindi nila na ma-maximize or hindi nila masyadong nakikita na dapat ganito pala ang pag-iipon or ganito pala dapat yung pagbabudget. So, maraming use ang insurance, maraming use ang investment. Kaya nandito tayo as financial advisor is para matulungan din natin sila. Ayan. So, 'di ba napakaganda ng role ng financial advisor. Ayan. So, ganito guys ang ginagawa namin as financial advisor. So, yung basic na ginagawa natin is to explain ano ba yung advantage na meron kang insurance and investment. So, sabi dito, no, ang ina-offer kasi natin usually is yung paano ka ba magsisave. So, example, may isang tao kang kausap na tinanong mo siya, nagsisave siya sa bangko. So, madalas, ang mga tao, nagsisave siya sa bangko kapag sumasahod siya, di ba? So, sabihin na natin na yung isang client na kausap mo is saving 5,000 per month and usually, ginagawa niya yan talaga monthly. So, imagine kung 5,000 per month yan, times 12, meron siyang 60,000 pesos sa bangko. And alam naman natin na nag-i-interest yan kapag tayo ay nag-iipon. Pero, 'di ba, hindi siya gano'n kalaki, hindi siya gano'n kataas yung interest. And ano ba ang pwedeng mangyari kapag tayo ay biglaang may emergency, 'di ba? So, ang mangyayari diyan, i-withdraw natin yung pera natin sa bangko kasi parang inipon natin yun just for the emergency, 'di ba? Or kung meron kang ibang plano. Pero what if nagkaroon ka ng critical illness? So, i-withdraw mo yun, magsi-zero balance ka. 'Di ba? Nakakalungkot kasi cycle ulit siya. Iipon ka ulit, and then we-withdraw, iipon ulit, we-withdraw. So, parang ganun na lang yung nagiging cycle. Pero alam niyo ba guys, kapag meron pala tayong insurance and savings dito kay ProLife, given na nagsisave ka rin ng same amount, 5,000 per month, sabihin na natin sa isang taon, 60,000 yan. Kapag ikaw ay na-diagnose ng isang critical illness, may possible kang pwedeng makuhang claims for the critical illness benefit. And the insurance kasi, meron siyang mga iba't ibang mga protection benefit like yung uh, accidental benefit, disability benefit, hospitalization, and tsaka yung mga iba pang riders na tinatawag. And ang maganda dyan, kung hindi ka naman magkasakit, meron ka rin pwedeng emergency fund in the future. So nakakapag-ipon ka din habang ikaw ay naguhulog for your insurance. So that's the PruLife Insurable na tinatawag. So parang ang nangyayari dyan, nagsisave ka 2-in-1. Ayan. But guys ha, take note, hindi namin dinidiscourage na huwag kayong mag-ipon sa bangko. Kasi ang bangko kapag nag-ipon ka, madali talaga siyang maliquidate in terms of cash. Pero kung sakaling hindi naman talaga totally kailangan ng cash, pero biglang nangailangan because of the emergency, meron tayong makukuhang
insurance coverage or protection benefit sa insurance company. So, di ba napakaganda na meron tayong ganitong plan na pwede pala nating kuhain in times of needs. Ayan. So, ganyan namin siya na-explain sa mga client. And maganda kasi na na-explain to basically sa mga taong akala nila pag lang namatay, magagamit ang insurance. Ayan. So, paano ba kami nagbebenta? So, we can meet our clients face-to-face or through online. So, yung nakikita nyo dito during Lucky Days, di ba, sinasamahan ng mga nag-recruit. So, yung mga nag-invite sa inyo dito, sasamahan kayo ng mga nag-recruit sa inyo to present to your prospect clients, di ba? Even on online, sasamahan kayo ng mga nag-recruit sa inyo. And then, if you will be joining nga, yung tinatawag nating rookie days or yung parent training days nyo, unlimited trainings po yan. So talagang yung trainings dito, nagagawa siya online, nagagawa siya face-to-face. Anytime, anywhere, pwede kayong mag-training. So bukod dyan, syempre, i-mentor pa kayo ng mga nag-recruit sa inyo, yung mga unit managers, and even the branch manager. So may free mentoring po. Ayan. And then, eto na. Exciting part to, di ba? How would I earn? Ma'am, paano naman kapag nag-financial advisor ako, ano naman po yung kikitain ko or paano naman po ako kikita? Diba? So, this is the exciting part kasi alam naman natin, madalas, kaya tayo naghahanap ng trabaho is para kumita tayo. Diba? So, paano ba ako kikita? Alam niyo ba na ang pagiging financial advisor can earn in 3 ways? So, we have the business proposition 1, 2, and 3. So, sharing the product. So, yung pinakita ko kanina na nagsisave ka sa bank versus sa insurance and investment na plan, that's the sharing the product. So, i-share natin yung product na napag-aralan natin kay ProLife, i-share natin sa mga friends natin, sa relatives natin, hanggang sa maunawaan nila, hanggang sa kumuha sila, that's the time na na-share natin yung product. Pangalawa naman is sharing the product and the career. So, na-share mo na yung product, na-share mo na yung insurance ni ProLife. Ngayon, i-share naman natin yung career. So, ito, yung ginagawa ko ngayon, is one way how to share the career. So, yung mga nag-invite sa inyo para mag-attend dito sa Zoom na to, is gusto nilang i-share yung career na meron sa group. So, 'di ba, in-invite lang kayo ng friends, makikinig lang kayo dito, tapos malalaman niyo na kung paano kumita. So, that's sharing the career. And the third one is managing your own team. So, 'di ba kanina nabanggit ko na you can have your own agency, your own branch, pwede kang maging CEO. And kapag meron ka ng sariling ganon, makakapag-manage ka na ng sarili mong team. So, di ba napakaganda ng business proposition kasi you can earn in 3 ways. Kahit alin ang gawin mo dyan, kikita ka. So, ano ba yung una? Imagine mo, kapag ikaw ay financial advisor na, at ikaw ay nagbenta, you can have at least 45% commission rate from the products na binenta nyo. So, meron tayong at least 45%, may 22%, may 2%. So, depende sa product na naibenta mo. So, imagine na lang kung ikaw ay nagbenta ng isang product ng may 45% commission. Kunwari, ikaw, may client ka na nagsisave or kaya mag-save ng 100 pesos per day. So imagine, di ba, para ka lang bumili ng isang milk tea sa isang araw. So in 1 month, para ka lang nag-save ng 3,000 per month. So yung client mo nag-save ng 3,000 per month, dahil nabentahan mo siya, may 45% commission ka. So imagine, yung 3,000 per month na client mo, may 1,350 commission ka sa sales na yon. Take note, hindi po kukunin sa 3,000 ni client yung commission mo. Si ProLife po ang magbibigay nun, syempre. 'Di ba? So parang isipin mo na lang, everyday nagmi-milk tea ka, pero pag nag-save ka kay ProLife, 'di ba? Merong commission rate na makukuha yung agent. So nakatulong ka na sa client mo, natulungan ka pa niyang kumita. Eh how about kung hindi lang isang client yung binentahan mo? Kunwari, 4 yung friends na nakausap mo. Tapos kumuha sila lahat ng 3,000 per month. Imagine, 1,350 times 4, may 5,400 ka na. So kung nagpaplano kang bumili ng iPhone, di ba? Maghuhulugan ka sa iPhone, 16 Pro Max, 1 terabyte, kayang-kaya mo nang makapag-avail ng installment na iPhone just because meron kang client na 4 clients or every month.
So, bakit ko nasabi na pwede kang mag-avail ng gano'n, na hulugan? Kasi, ang ating commission po ay hindi lang one time. Every month po yan, mare-receive ng agent. So, imagine kung halimbawa, yung apat na client mo, yung first four client mo, nanggaling kunwari sa classmate mo ng kinder. So, imagine nung January, kumuha sila, may 5-4 ka na kagad. Eh, every month, apat ang client na nabebenta mo. I mean, nabebentahan mo. So, 5-4 siya ng 5-4. Imagine, yung first 6 months mo as a part-timer, earning 5-4 per month, domino effect siya. Kasi, every month, maghuhulog or magsasave yung client mo ng 3,000 per month, di ba? And may commission rate ka na 45%. So, just imagine, in your 6 month, may 32,400 ka ng income. And syempre, tuloy-tuloy pa rin maghuhulog yung client mo. So, again, hanggang sa buong taon, yun yung income mo. Imagine, nagbenta ka lang sa apat na client mo every month, meron ka ng ganyang income. Eh what if hindi lang apat yung nabibentahan mo every month? So, dami na effect siya. So, guys, take note ha, yung commission natin hindi lang siya 1 year, 5 years to siya. Siyempre, bumababa lang ng konti yung percentage ng commission, pero ang kagandahan dito, every month na nagbebenta ka, may panibagong income na pumapasok. So, domino effect po siya. Ayan. So, ganyan po siya, no? Ganito po tayo kumikita. So, kung ikaw ay part-timer pa lang, sobrang gigil ka sa pangarap mo, gusto mo makumita ng mas malaki, masisipagan mo lang. Ayan. And ito yung another one, sharing the career. So, kung nakikita nyo, yung professional growth dito, pataas, di ba? Talagang growth siya. You will be starting at agent, magiging assistant unit manager, magiging unit manager, hanggang sa mag-district manager. Ayan. And ayan, pwede kang maging CEO ng life insurance agency mo. So, paano ba tayo kikita kapag tayo ay nag-share na ng career? So, pangalawa is, kapag ikaw ay nag-share ng career, kunwari, ikaw ay in-invite at ikaw ay nag-invite ng friend mo. So, imagine, kapag ikaw ay nagbenta, may personal sale ka, 45% commission. Ngayon, yung in-invite mo, nagbenta din. So, may 10% override commission ka dun sa benta niya. So baka isipin mo, kaya pala ako in-invite dito kasi may commission sa akin yung nag-invite. Yes, totoo naman. Pero yung override commission na yon, hindi po yan kukunin sa commission mo. Kukunin po yan sa sales mo na bibigay ni ProLife UK. So hindi po siya babawasin sa inyo, hindi rin babawasin sa client nyo. Yung insurance company po na si ProLife UK ang magpo-provide niya. So imagine kung marami kang in-invite, marami kang 10% override sa kanila. Pero, hindi siya babawasin dun sa income nun. 'Di ba? Si ProLife UK po yung magpo-provide. So, ibig sabihin, kapag marami kayo, masipag kayo lahat, lahat kayo kikita. Ayan. So, hindi to, networking kasi pwede ka naman kumita kahit wala kang invite. Ang maganda lang dyan, since nasi-share mo yung career, kumikita ka, kumikita sila. Yun naman yung goal natin, kumita tayong lahat. And syempre, pag mas maraming agent, mas marami tayong pwedeng matulungang mga kliyente. Ayan. So just imagine, no, meron kang recruit. Meron kang recruit na kumikita ng 30,000 per month. So kung yung recruit mo yun, kumikita ng 30,000 per month, may 10% override ka doon, which is 3,000 every month. So imagine yung 3,000 every month, pwede mo siyang kitain by just inviting or in-invite mo lang siya nung nagustuhan mo yung career. Eh paano kung 10 yung friends mong ganun kasisipag? May 30,000 ka per month. 'Di ba? So kung ngayon pa lang naiisip mo na, yung 10 kaibigan ko, pwede ko silang i-invite. Tapos kapag nakita nilang maganda yung opportunity dito, magiging masipag din sila, marami silang magiging client. Pareho kaming kikita. 'Di ba? Just imagine, 10% yung override mo pero sila 45% ang commission. 'Di ba? Na-share mo na, nakatulong ka na, natulungan ka pa. Yan. So, syempre, since nabanggit ko din yung pagmamanage ng sariling team, pwede ka rin magkaroon ng sariling team, which is the unit manager. Ayan. So, yung pagkakaroon ng sariling team, syempre, ibang usapan na yun, di ba? Ikaw na yung nagmamanage ng sarili mong team. So, guys, dati ako ganyan, nakikinig lang sa inyo, nakikinig lang sa Zoom.
Pero ngayon, meron na din akong sariling team, 'di ba? So, sino bang mag-aakala na yung dating nakikinig lang, ngayon nagshe-share na din. Ayan. And take note, pag unit manager ka na, magbebenta ka, meron kang recruit, at yung recruit mo may ni-recruit, so meron tayong mga overhead commission sa kanila. I mean sa sales nila, 'di ba? So, kanina 10% lang, ngayon 25% na. So, just imagine ako, kunwari ako, agent ako, nagbenta ako. So, meron akong personal sales. Eh, yung in-invite ko, masipag din. So, kapag nagbenta siya, may 25% commission ako sa kanya. And yung recruit ko, nag-recruit din. So, every time na may benta yung recruit niya, may 15% override na din ako. Kasi unit manager na. So, just imagine, na-share lang natin yung career, nagbenta sila, nakatulong sila sa mga kliyente nila, in return, natulungan nila tayo. Ayan, again, pwede pa rin tayong kumita kahit wala silang recruit or wala silang benta. Pero 'di ba, maganda yung opportunity na mas marami tayong natutulungan. Ayan, so sample, yung agent ko kumikita ng 30,000 per month. Since 25% na yung commission ko sa kanya dahil unit manager na ako, every month may 7,500 ako sa kanya. Ngayon, kung 10 yung friends ko na sumali, 'di ba, na nag-join sa team ko at nag-earn sila ng 30,000 per month, every month, 75,000 yung commission ko sa kanila. Diba? Yun ay yung mga direct ko, meaning sila yung nirecruit ko talaga. Sila yung napajoin ko. Eh what if yung mga napajoin ko, nag-recruit din? So just imagine, yung override na pwede kong makuha dun sa recruits nila, at least 45,000. And then yung direct ko is 75. Meaning, override pa lang to, kumikita na ako. Eh, nagbebenta pa ako ng sarili ko na may 45% commission. So, imagine, lahat kami kumikita, di ba? Just sharing the career, just sharing the product. So, eto guys, pakita ko sa inyo yung agent spotlight na para maging totoo or ma-visualize nyo kung totoo talagang kumikita ang isang financial advisor. So, just a weekly income as a licensed financial advisor. Take note, part-timer. Meron kaming part-time FA dito na nagtatrabaho siya for 8 hours. Pero, look, weekly income commission niya, nasa 14,000, 8,000. Part-time to na nagtatrabaho 8 hours. Meaning, ginagawa lang niya after work. Meron naman ako dito, part-time siya na mayroon pang another part-time. Meaning, raketera. So, ginagawa niya kapag available siya, di ba? 3,000, 9,000, 4,000. Guys, saan kayo nakakita na pina-part-time nyo lang pero nag-earn kayo weekly? So, nag-earn tayo weekly kasi every time na nagbabayad yung client natin, pumapasok siya weekly. Kung kailan papasok sa kanto. So, tinan nyo, meron din dito full-time with 3 kids. Meaning, nasa bahay lang siya, pero kumikita siya. 8,000, 8,000, 6,000, 18,000 in a week. Just imagine, nag-aalaga ka na ng anak mo, full-time mom ka, 'di ba? Nagpa-part-time ka kay Pro, pero ito yung earnings mo. Magkano yan in a month? Almost 40K, 'di ba? Ito naman graduating. So, guys, nag-accept din tayo ng graduating students na ito 3 months pa lang siya pero earning na siya na at least 11,000 per month. 'Di ba? Instead na hihingi ka sa parents mo, kung ikaw ay graduating pa lang, meron ka ng income kay Pro. Mag-client ka lang. Ayan. And also, ayan, kapag full-time agent ka, syempre pag full-time, mas maraming oras. So, mas marami kang pwedeng maging income. So, 18,000, 20,000, 21,000, 37,000 every week. So, guys, tingnan nyo yung date. July 10, July 17, 'di ba? Itong unit manager, weekly, ganun din. 43,000, 30,000, 26,000. So, guys, bakit siya iba-iba? Kasi it depends sa mga binabayad ng client. And kaya siya iba-iba, may mataas, may mababa. Kasi nga, hindi naman tulad-tulad yung kinukuha ng mga kliyente. Ayan. So, minsan may mababa, depende sa naging cut-off. Pero, ang kagandahan dyan, pwede mo ma-predict yung income mo kasi alam mo kung sino yung mga kliyenteng magbabayad sa'yo. 'Di ba? Ganda, ang galing. Kasi totoo siyang nangyayari. Ayan. So, kung meron naman ditong mga mahihilig mag-travel, pwedeng-pwede nyo ding ma-experience dito yan kay Brew. All expense paid travel for free with your loved ones. Bakit with loved ones? Kasi guys,
yung mga travel incentives ni ProLife, pwede siyang i-cash convert or pwede kang makakuha up to 4 seats. So meaning, may mga parameters yan, i-hit mo lang, tapos pag na-hit mo siya, pwede kang mag 2 seats, 3 seats, tapos pwede mong isama yung loved ones mo, jowa mo, 'di ba, pinsan mo, kung sino mang gusto mong isama. Or pag ayaw mo naman i-travel, pwede mo siyang i-cash convert. Ayan, so ako recently, nag-cash convert ako, nakakuha ako ng 2 seat sa Hong Kong. Kinash convert ko siya, tapos tinravel namin siya sa Taiwan ng family ko. So at least, di ba, buong pamilya kami. Ayan. So, ano ba yung mga free travel incentive? So ako, personally, naka-experience na ako. So 2021 ako nagkaroon ng license, 2022 nakapag-travel na kagad ako. So my first travel is yung Indonesia, ayan. Nagsunod is yung Sydney, tapos nag-Switzerland ako, nag-Dubai ako. Ayan. And syempre, hindi lang ako, kasama ko yung mga co-agents ko na nag-qualify din. So hindi siya scam na mga managers lang yung hit. Kasi during those time, ng 2022, rookie pa lang ako. Bago pa lang. So meaning, kaya din siyang i-hit kahit mga bago pa lang yung mga agents. Ayan. So, ayan o, ako to, ayan. Sydney, Australia yan. Tapos ang dami naming qualifier. 'Di ba? So meaning, possible talaga siyang ma-hit. Ayan. So, ito yung Bali, Indonesia. Kasama ko pa yung CEO natin, si BM Joanne. Tapos, nag-Switzerland kami. Ayan, different countries. 'Di ba? Guys, tayo as a normal person, 'di ba? Sino bang mag-aakala na in just 2 years, pag nag-join ka kay Pro, possible mapuntahan mo kagad ang Europe. So, nung nag-Switzerland ako, just to share, nag-extend po ako sa Europe. Nag-Paris ako, nag-Amsterdam ako, nag-Belgium ako. So, inikot namin yon for 2 weeks. Nag-extend. And bakit ako nag-extend? Kasi sinulit ko yung travel. Dahil yung pa-travel ni Pro, yung ticket niya libre. So, yung pauwi mo, kahit nag-extend ka, sagot pa rin ni ProLife yung ticket mo pauwi. So just imagine, naglalamyerda ka sa ibang bansa, pero yung pauwi mong ticket, libre pa din. And ano bang trabaho yung pwede makapagbigay sa'yo ng ganong time freedom? I guess, pro-life UK. So siguro sa iba, nakakapag-travel, pero di ba kadalasan nakakapag-travel ang mga tao or mga empleyado because of work. Pero ito, travel talaga siya for leisure. Ayan, so ito sa Dubai, ayan, sa Paris, o di ba? Nakapag-Canada pa ako kasi nag-MDRT. So guys, sino bang mag-aakala makakapag-bike ako sa Amsterdam? Di ba? Nasa bucket list ko lang siya. Di ba? So, kung meron dito mga mahilig mag-travel at gusto nyo libre, for sure, makukuha nyo yun dito kay Puro. Ayan. So, syempre hindi lang ako yung nag-qualify, 'di ba? May mga teammates din ako. Ayan, so meron ng Bangkok, may Hong Kong, 'di ba? Meron din tayong mga local trip sa Philippines, ayan, Coron, Palawan. So, ito recently lang yung Gold Coast, Australia. So, ito in-encash ko, nasa around 130,000. 'Di ba? Para ma-travel namin with family. And ito yung naghihintay na travel for the remaining 6 months of 2025. So, tapos na yung Taiwan, ayan na ang naghihintay. New Zealand, Auckland, New Zealand, Santorini, Greece, and Athens, Greece. Tapos may bagong labas pa ngayon na Bali, Indonesia. And yun din ang Vietnam, ongoing pa siya. So guys, may remaining 6 months pa. Pwedeng-pwede nyo pa itong mahabol. Pwedeng-pwede nyo pa itong marating ng free. Di ba? Nakaka-excite. Ayan. And ang kagandahan dito, no, totoo siyang nangyayari kasi even before I joined Peru, nagta-travel na talaga sila. Natigil lang because of pandemic, pero 2022 nag-resume ulit sila. Ayan. And then, kung mayroon naman ditong naghahanap or alam nyo yon yung ang gusto nila, ma-recognize yung team effort nila. So, pwedeng-pwede nyo din ma-experience dito yung mga Mala Star Magic Ball, naka-gown, mag-awarding kayo kasama yung mga ibang teammates. Ayan, mag-aawra-awra tayo, di ba? Award tayo sa stage, lalakad tayo sa red carpet. So, ayan, pwedeng-pwede nyo ma-experience dito. And yung mga team building, team engagement, di ba? Mga outing, mga outreach, mga general assembly,
mga learning session outside the office. So, pwedeng-pwede nyo ditong makuha yan or ma-experience, di ba? Kahit part-timer lang kayo. Ayan. And syempre, yung mga benefits na meron din tayo with Pru is binibigyan din niya tayo ng HMO or yung health card and group life insurance. So, katulad ng ibang kumpanya, meron din tayong mga ganitong benefits. And ang pinakang maganda is yung savings plan na binibigay ni Pru na habang ikaw ay kumikita sa Pru Life UK, pinag-iipon ka din niya at tinutumbasan niya yung iniipon mo. And pwede mo siyang magamit for your retirement. 'Di ba? Ang ganda ng benefits na to. Hindi mo na po problemahin na kung meron ka pang pera kapag nag-retire ka. Ayan. And also, the benefits ng pagiging financial advisor is you can work anywhere in the Philippines, di ba? You can work remotely, di ba? Everything is done online, yung mga trainings, yung pag-meeting natin, pakikipag-meet sa mga client, online yan, pwede. And then yung unlimited income natin dito, yung potential niya, di ba? Growth kung growth. Ayan, local international travel incentives. And guys, saan naman kayo nakakita or experience ng may quarterly bonus and monthly incentives? Cash man yan or mga travels. May monthly and may quarterly. And then yun nga, may savings builder tayo with ProLife. Ayan, di ba? Lahat dito na measure siya every month, every quarter, and nare-recognize tayo. Ayan. Siyempre, hindi lang naman to puro sa pagiging agent. Siyempre, yung mission natin, pagiging agent natin, is makapag-provide tayo ng solution sa mga clients natin. So, guys, alam nyo ba na yung critical illness claims before is umaabot siya ng at around 190 million and na-provide yan lahat ni ProLife, even nung pandemic. And masasabi natin na napaka-noble job ng career natin kasi nakakatulong tayo sa mga pamilya na nangangailangan ng financial assistance. And hindi lang siya puro kwento lang, nangyayari po talagang makapag-claim. So yung nakikita nyo dito, yeah, may death claim tayo, may critical illness, which is big help sa mga pamilyang naiwan or nakaranas ng financial struggle. So ito yung mga naiwan ng mga loved ones nila na kumuha ng insurance with ProLife. And hindi lang po yan, pwede po tayong mag-withdraw dahil nga may investment tayo with Pru na nai-invest siya sa mga iba't ibang kumpanya, 'di ba? Kumikita yung pera natin. So in time na kailanganin natin for emergency, pwede po tayong mag-withdraw sa ating mga investment. O, 'di ba? Para din siyang bangko. Ayan. Pero paano ba yan, ma'am? Eh, wala nga po akong sales background. So, di ko alam pong magbenta. Paano po ba ang gagawin ko? Kasi baka hindi ko siya kayanin. So, ako personally, wala din akong sales background. I'm an engineer by profession. Pero dahil nag-training ako, binigyan ako ng mga training materials ni Pru, tinulungan ako nung nag-invite sa akin, which is my friend. Kinoach niya ako, minentor niya ako. Nagtanong ako sa mga marurunong na dito sa industry. Ngayon, eto na ako ngayon. Nagsishare na din ako. Diba? Natutunan na lang din siya. So guys, like other business or like other career, napag-aaralan din talaga yan. So imagine mo kung papasok ka sa isang kumpanya or isang work, di ba lahat naman yun bago sa'yo. So talagang i-adapt mo lang siya. Paano? Magbibigay ka lang ng time and effort and yung willingness. Ayan. So, syempre, sa commitment natin, paano ba tayo magiging successful? Syempre, unang-una, ang puhunan mo dito is yung sarili mo. Di ba? Kailangan lang na maging successful ka dito kung ikaw ay magiging willing sa pagbigay ng oras na pwede kang mag-devote at least 15 hours a week to be a life insurance agent. So guys, sabi ko nga sa inyo, pwede siyang gawin part-timer. So imagine kung 2 to 3 hours per day, pwede mo siyang gawin or even weekend. Magiging successful ka here in the industry. Basta bigyan mo lang siya ng oras. Ayan, tapos syempre willing kang mag-invest kasi 'di ba meron tayong mga clients na imimit natin, bawa sa mga coffee shop, sa restaurant. So sometimes magbibigay tayo ng maglalabas tayo ng pera pero syempre hindi siya required. Kumbaga tayo as financial advisor para din tayong manliligaw, 'di ba? Nililigawan natin yung mga clients natin. And then we can have uh, our gadgets, 'di ba? Kailangan natin 'yon sa training, iPad, tablet, cellphone. 'Di ba? Kailangan natin yung kasi online siya. And then, dapat willing kang mag-attend ng trainings, tsaka yung mga meetings, 'di ba? Even yung mga branch assembly, virtual man yan or face-to-face. And syempre, kailangan marunong kang makisama, 'di ba? Team player ka and marunong kang mag-adapt
ng mga changes dahil ikaw ay bago. So, ang pinakang maganda naman sa career na to, yung environment, hindi naman dito naghihilahan pababa. Kapag alam natin na bago tayo dito, 'di ba? Mag-adapt lang tayo sa mga nangyayari, mag-yes unit manager lang tayo, yes assistant unit manager, yes UM, 'di ba? Hindi kayo mapapahama kasi lahat tayo dito is ang goal is umangat. Ayan. So, may quarterly quota, yes po, pero napakababa. So, naaalala nyo, yung kanina, magbebenta ka lang ng 3,000 per month. So, that's 336,000 in 1 year. Yung quota natin is for one quarter, di ba? Pero yun for one client. So, just imagine kung ang goal mo ay kumita, wag mong tingnan yung quota. Ang tingnan mo is yung goal ng income mo or yung gusto mong kitain in 1 month. So, dun mo mape-predict na, kailangan pala ang client so is ganito kadami in order to achieve my income goal. Ayan. And also, kung dapat wala tayong plano mag-work abroad kasi syempre, relational yung ating trabaho dito. Coordinate tayo or meet tayo sa mga tao tapos iiwanan natin sila, no? So, dapat hindi tayo mag-a-abroad. Or kung meron mang planning abroad, is yung pwede nga, yun nga, magbabakasyon lang, ganyan. Pero if yung for good, so hindi siya pwede. And then dapat hindi tayo affiliated with any marketing, multi-level marketing sa bangko or yung nagtatrabaho na tayo as agent sa ibang kumpanya. Ayan. So, yun lang naman yung mga ibang kailangan para maging successful na agent here in ProLife UK. So, just imagine, kung licensed financial advisor ka na willing kang magbigay ng oras and effort, pwedeng-pwede kang maging successful din. Diba? So, sabi ka, no, a career in ProLife UK is like running a business. But here, your only capital is your time and commitment. So, ako, 4 years ago, nagbigay lang ako ng oras during trainings, 2 to 3 hours after work. Kahit nasa shuttle ako, nagta-training ako, binigyan ko lang talaga ng oras. So, ngayon, ako na yung nag-share kung paano kumita dito, kung paano mag-share sa mga tao, paano makatulong, paano magbigay ng protection, paano mag-advise. So, sobrang fulfilling nung career. And ayun nga, here in business, in ProLife, we can build the business with ProLife UK. Kung ikaw ay magiging financial consultant, yung ideal lifestyle, you can travel the world, 'di ba? Yung income na pinapangarap mo, baka yung gusto mong 6 digit, pwedeng mas mapaagang makuha dito, 'di ba? Yung growth and development mo na sabi mo, sana ma-promote na ako, sana magkaroon na ako ng increase sa sahod ko, yung mag-level up na ako. Sana malaman ko na yung purpose ko in life, 'di ba? Ano ba yung purpose ko in life? Bakit ako nabubuhay sa everyday? 'Di ba? Here in ProLife UK, pwede mo siyang maranasan if you will be part of the industry. So, sabi dito, no, ang tanong, habang nakikinig kayo, sino ba yung dalawang client na gusto nyong tulungan? Sino ba yung dalawang client na kapag shinare nyo yung career na to, tingin nyo kukuha sa inyo ng insurance? Or tingin nyo kapag shinare nyo yung career, baka mag-join din sila kay Pro. So, sobrang dami nating kakilalang tao. Hindi lang natin na ma-maximize kasi nga, syempre, hindi naman yun yung work natin. Pero right now, kung naiisipan yung, ang dami ko palang pwedeng tulungan. Naiisip ko kagad, si ganto, si ganyan. Lapitan ko kaya, tanungin ko, baka kumuha ng insurance o baka gustong mag-part-time. Diba? Ang sarap sa feeling na matutulungan mo sila. Magkaroon ng peace of mind or magkaroon ng extra income. Ayan. So, sabi, diba, nothing happens by accident because God is preparing you for the great things. So, hindi siya aksidenteng nakikinig ka lang ngayon sa Zoom. Kasi ang dami mong pwedeng gawin. Pero dahil pinili mong makinig dito sa Zoom na to, marinig yung career na pwedeng i-offer ni ProLife UK, pine-prepare ka niya sa great things na pwedeng mangyari sa iyo. Kasi in time, sooner or later, ikaw na rin yung mag-share sa iba para makatulong. So, ayun lang. Kung wala na kayong question or pwede na tayong mag-start. Ayan. So, thank you so much sa pakikinig. And since nabanggit ko na tayo po ay lisensyado, ayan, i-share ko na lang din, no? Para po tayo ay isang maging licensed financial advisor, meron lang po tayong exam. So, guys, yung exam, may bayad po yan. And yung bayad po niyan is hindi po siya mapupunta kay ProLife UK. So, under po siya ng Insurance Commission, which is ibabayad yan doon para makapag-exam kayo. So, 1,000 per exam. So, total of 2,020.
So kung naiisip nyo, ay, may bayad pala to. So like any other business, mag-i-invest ka din talaga. Para lang yung medical, para lang yung nag-a-apply sa trabaho. Pero here, yung exam na yan, pag naging lisensyado ka, 3 years mo yung mapapakinabangan. Kasi nare-renew po ang exam natin every 3 years. So kung meron kayong other question, feel free to message me or yung mga nag-invite po sa inyo dito. Ayan, and kung okay sa inyo, ayan, see you. See you soon and be part of our growing team. Thank you so much. Bye.